Magandang araw po mga lods. Meron po tayong inaayos dito na Honda Beat FI kasi bigla itong namamatay sa tuwing umaandar. Tapos pag namatay siya, meron siyang blinking codes dito sa kanyang panel board. Kaya mga lods, ayusin natin para malaman natin kung ano yung nasira dito. At ito na mga lods, binuksan ko na yung kanyang flywheel tapos nilinis ko na. Ngayon ikakabit na natin kasi tapos na nating niliha at nilinis yung kanyang magneto. Ayan po mga lods. Tapos lagyan natin ng washer at saka nut. Tapos ipitan natin. Ito yung nilinis ko kasi yung dikta ng MIL o malfunction indicator light, kasi dito yung kanyang error na sinasabi. At marami pa tayong titingnan dito mga loads kapag ganito ang error ng iyong motor. Kasi common issue ito sa mga ganitong motor na Honda Beat FI, itong error na to. Kaya paniguro lang mga loads, linisin nyo na rin yung inyong mga magneto. Tapos yung mga wires niyo, ayusin niyo pag nangyari to sa inyo mga loads. Nilinis ko itong kanyang magneto at saka yung kanyang stator para maiwasan natin na mag-lost contact. At saka para maiwasan rin natin na masira itong kanyang stator. At saka para hindi kainin ng kalawang yung kanyang magneto. At saka maiwasan rin natin na masira yung kanyang magneto. Yan, kakabit ko lang to lahat mga loads, yung kanyang cover dito sa kanyang magneto. After natin dito sa magneto o dito sa kanyang stator, meron pa tayong ibang titingnan dito kapag nangyari sa inyo yung ganito na error mga loads. Marami kayong titingnan. Yung isang titingnan natin yung pinaka-importante, ngayon isusunod natin. Ngayon titingnan natin dito sa kanyang panel board. Kasi ganito yan ang nangyari dito kapag pinaandar natin yung motor, itong Honda Beat. Pag umaandar siya, bigla lang siyang namamatay tapos magbe-blink yung kanyang MIL or malfunction indicator light. Tapos meron siyang dinidikta na error codes. Tapos hirap na siyang pandarin. Ngayon titingnan natin. Ito yung tinitingnan ko dito mga lods. Ito, nilinis ko itong wire ng stator, itong mga malalaking wire. Saka dito sa kanyang ECU. Tapos yung isang wire doon sa kanyang connector dito sa kanyang stator mismo, nilinis ko rin. Kaya ngayon subukan natin, ikabit ko lang muna itong mga cover niya dito at saka itong kanyang compartment. Tapos na natin linis yung mga wire ng ating stator at saka yung kanyang ECU, yung kanyang socket doon sa kanyang contact point. Ngayon titingnan natin, subukan nating patakbuhin para malaman natin kung naayos na ba itong motor o namamatay pa ba itong motor kapag tumatakbo. Kasi ito yung kanyang issue dito, biglang namamatay yung kanyang motor habang tumatakbo. Kapit ko lang muna lahat itong kanyang mga tornilyo dito kasi importante talaga na kumpleto yung mga tornilyo dito sa kanyang bearings para hindi umingay. At saka pagkatapos ito i-road test natin kasi importante talaga na ma-final natin yung ginawa natin, yung trabaho natin, para sigurado tayo na naayos na natin yung pandar natin. Power, oy. Ayan po mga loads, mandar na itong motor. Ngayon i-road test natin, i-road test natin itong motor. Tapos titingnan natin kung namamatay pa ba siya sa takbo sa daan habang tumatakbo. Tapos nagkakaroon pa ba siya ng error dito sa kanyang MIL. Ngayon i-road test na natin itong motor para malaman natin kung namamatay pa ba itong motor habang tumatakbo. Tapos lumalabas pa ba yung kanyang error codes dito sa kanyang panel board. At hintayin natin yung pagbalik ni Boss Nelson pagkatapos nating mapa-road test. Bye bye, atong panabo. May problema kay classmate na lang tagya. Pwede atong panabo road test. Road test.
At ito na mga lods, nakabalik na si Boss Nelson. Ganun pa rin, namamatay pa rin sa daan. Pinatulak pa siya ng medyo malayo, pinawisan pa siya ng maraming singot. Bigla lang daw namatay tapos ayaw nang umandar. Wala na. Ngayon titingnan natin yung kanyang fuse box. Tatanggalin lang muna natin ito Kung ginagyan ng tarong ba? kasi meron itong mga plastic tie na nakalagay. Nilagyan ito ng plastic tie para hindi mag-lose contact. Ngayon tatanggalin natin itong kanyang plastic tie, tapos lilinisin lang natin yung kanyang mga fuse at saka yung kanyang dalawang relay, yung main relay at saka yung starter relay. Yung main relay po dito ay itong kulay itim na relay. Medyo nahirapan tayo dito sa pagbugot kasi sinuot itong kanyang plastic tie. Ngayon mga lods, kailangan natin tanggalin yung dalawang relay para malinisan natin. Unahin natin itong kulay itim mga lods. Kani panglihae gani boss. At ito na, napakarumi na na. Kanyang mga Unahan lang. contact point, Pagka ito kanyang mga pins. Bago na may bago. Meron ng corrosion mga lods. Kasi napaka-importante na malinis yung kanyang mga contact point or yung pins dito sa ating main relay para hindi mag-lose contact. At ito na mga lods, simulan na natin. Limbas yung ginamit natin dyan mga lods kasi hindi siya matanggal sa liha kahit na 120 na yung ginamit ko. Ngayon nagkasundo kami ni Boss Nelson mga lods na mag-road test kami, pero magdadala ko ng isang unit, yung kanyang XRM, para convoy kami para in case na namatay itong isang motor ay meron tayong pagtulak. Kasi kanina pinawisan siya sa pagtutulak nito, medyo malayo pa naman, mga almost 2 kilometers yung tinulak niya. Ngayon after natin malinis itong kanyang mga contact point dito sa kanyang main relay, meron tayong gagawin dito. I-twist natin ito para humigpit siya doon sa kanyang mga pins or contact point doon sa kanyang fuse box. Twist natin ito isa-isa mga lods, twist natin ng konti para humigpit siya doon sa ating contact point doon sa fuse box, para meron siyang pressure mga lods, para hindi siya madaling matanggal o mag-lose contact o lumuwag dito sa kanyang fuse box. Itong relay kapag kinabit na natin, yan, kabit natin, medyo nahirapan tayo sa pagkabit nito mga lods kasi mahigpit na siya. At itong main fuse, itong 25 amperes na fuse, palitan natin ng bagong fuse. Tapos itong isang relay mga lods, ganun pa rin, twist natin ng konti, isa-isa. Meron pa itong 5 contact point mga lods. Yan po, twist ng konti para meron siyang pressure kapag ikinabit natin. Tapos magiging mahigpit siya at hindi na siya mag-lose contact o lumuwag. Ngayon kabit natin mga lods, tapos na nating na-twist isa-isa yung kanyang mga contact point or pins dito sa ating relay. At hindi na natin kailangan na lagyan pa ng plastic tie para hindi siya lumuwag o para humigpit siya. Itong ating dalawang relay ayaw pumasok mga lods, parang napasobra tayo sa pag-twist. Ayan, naayos na natin. Ngayon kabit na natin ulit, balik natin yung relay. Ayan mga lods, pasok na siya. Ikabit na natin yung dalawang relay, tapos yung mga wire dito na-check na rin natin, okay naman, wala namang naputol o nag-lose contact dito sa kanyang fuse box. Ngayon check natin ulit, on natin yung susian, tapos titingnan natin yung kung meron pa ba yung error codes or existing pa ba yung error codes niya na dinidikta, tapos namamatay pa ba. Kapag nangyari pa rin yun, meron tayong panghuling titingnan dito, yung ayusin natin, titingnan natin yung kanyang linya ng kanyang ECU patungo sa ating stator, yung kanyang socket. Ang ginawa natin dito mga lods ay inayos natin yung kanyang wire ng kanyang socket patungo sa stator na nakakonect doon sa kanyang ECU. Yung kulay brown wire na may stripe na black, binaypass natin kasi nag-lose contact, at kaya pala ay yung dinidikta niya ay error codes 52. Yung error codes 52, meron siyang 5 slow blinks at saka 2 fast blinks. Ibig sabihin
yung bawat isa ng slow blinks ay may equivalent na 10. Yung fast blink ay equivalent na 1, kaya 52 ang error code niya. Akala ko nga CQP sensor.